Magandang araw. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga negosyanteng Australiano na mamuhunan sa Pilipinas kasabay ng pagsiguro sa mga ito ng suporta mula sa gobyerno. Sa kanyang talumpati sa Philippine Business Forum sa Melbourne, Australia, sinabi ng Pangulo na maraming pagkakataon para sa dalawang bansa na magtulungan sa pagtugon sa climate change at enerhiya. Dagdag pa niya ang kupdi ng Pilipinas sa pagpapalago ng sektor ng manufacturing at ng serbisyo. Ani Marcos, maraming reforma ang isinasagawa ng pamahalaan ng Pilipinas para makasabay sa pagbawi ng pandaigdigang ekonomiya mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Halimbawa nito ang pag-amyenda sa Public Service Act, Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act at Renewable Energy Act, gayon din ang mga pagbabago sa Comprehensive Tax Reform Program o CREATE Act. Ibinida rin ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund na nagpapakitaan niya ng dedikasyon na pondohan ang mga priority programs ng gobyerno. Dagdag pa ni Marcos, kabilang sa prioridad ngayon ng kanyang administrasyon ang ease of doing business upang mapadali ang pagbubukas ng mga negosyo sa Pilipinas para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Pumirma ang Pilipinas at Australia ng 14 na kasunduan para sa pamumuhunan na nagkakahalaga ng kabuang $1.53 billion o katumbas ng 86 na bilyong piso. I invite esteemed Australian businesses to consider the Philippines as a reliable partner that can support your expansion and operations. Let us embark on a journey of strengthened economic ties, mutual growth, and shared successes. We remain steadfast in our commitment to purposeful reforms evident in key legislative amendments. And it is why we always ask members of the leadership of the legislature to join us. Umaasa ang Pilipinas sa suporta ng bansang Cambodia upang mapunan ang kakulangan ng supply ng bigas sa bansa sa gitna ng nararanasang El Niño. Sa kanyang pakikipagpulong kay Cambodian Prime Minister Hun Manet sa sidelines ng 50th ASEAN-Australia Special Summit, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang interes ng bansa na makipagkalakalan sa Cambodia sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Pangulo, mabuting balikan ng Pilipinas at Cambodia ang ilang Memorandum of Understanding na napasuna, lalo na ang patungkol sa agrikultura at sa bigas. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng pagbuti ng produksyon ng palay sa Pilipinas, kinakailangan pa rin aniya na mag-angkat ng dagdag na bigas para mapunan ang supply ng bansa. Samantala, nagpahayag naman si Hun ng kagustuhang palawakin ang turismo ng kanilang bansa at maghikayat ng mas maraming turista mula Cambodia na bumisita sa Pilipinas, gayon na rin ang mga Pilipino na bisitahin ng Cambodia. Bukod sa nabanggit, pinag-usapan din ng dalawang lider ang pagpapaigting ng kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Nanawagan ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga lokal na pamahalaan na magtipid sa tubig sa gitna ng nararanasang tag-init dulot ng El Niño. Sinabi ni MMDA Acting Chair Don Artes na mamamahagi ang ahensya ng mga disenyo para sa pagtatayo ng rainwater catchment system sa paligid ng Metro Manila. Aniya, gamit ang nasabing disenyo, nakapagtayo na ng 2 catchment system sa Linear Park sa Tripa de Galina Waterway sa Pasay City noong Oktubre ng nagdaang taon. Kasama ang mga alkalde ng Metro Manila, naglatag din ang Metro Manila Council ng mga hakbang para makatipid sa tubig. Halimbawa nito, pag-iipon ng tubig ulan, pagbawas sa tubig na ginagamit sa mga golf course at car wash, pag-recycle ng tubig para gawing pangdilig, pagsasaayos ng mga tumatagas sa tubo at pagbuo ng mga water filtration system. Tiniyak naman ni Artes na hindi magpapatupad ng water rationing at pagputol ng serbisyo ng tubig ngayong buwan batay sa pangako ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na sapat ang supply ng tubig. Suspendido ngayon si National Food Authority Administrator Roderico Bioco kasama ang higit 100 iba pang opisyal at kawani ng ahensya. Ito'y sa gitna pa rin ng gumugulong na investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na pagbebenta ng umano'y higit 70 milyong pisong halaga ng rice buffer stock sa bansa.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., pagtalima ito sa preventive suspension order na ibinaba ng Ombudsman. Katumbasan niya ito ng 6 na buwang suspensyon na walang sahod sa mga sangkot na opisyal, kabilang na ang ilang regional managers at warehouse supervisors. Samantala, sinabi naman ni Laurel na pag-aaralan ng investigating panel ang mga transaksyon ng NFA mula noong 2019. Patuloy din aniya silang makikipag-ugnayan sa Ombudsman para siyasatin ang iba pang mga dokumento at ebidensya. Sa ngayon, si Laurel muna ang mangunguna sa operasyon ng NFA habang nagpapatuloy ang investigasyon. Una nang kinundina ng Department of Agriculture ang posibilidad ng korupsyon sa NFA at tiniyak ang agarang aksyon para tugunan ang naturang issue. Nagsimula ng maglayag ngayong araw ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard patungong Batanes at Philippine Rice o dating Benham Rice para sa 2 linggong misyon ito. Ayon sa PCG, magpapatrolya ang BRP Gabriela Silang o OPV 8301 sa mga karagatan malapit sa lugar upang magsagawa ng maritime domain awareness. Nilalayo nitong palakasin ang presensya ng Coast Guard sa Northern Luzon at bantayan ang mga lokal na mangingisda. Sinabi ni Rear Admiral Armando Balilo, tagapagsalita ng PCG, na bukod sa pagpapatrolya, tututukan din ng ahensya ang ulat na may mga sasakyang pandagat ng China na nasa Benham Rice. Naka-standby din aniya ang mga air assets ng Coast Guard Aviation Force para tumulong sa aerial surveillance. Samantala, sinabi naman ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy, na nakalabas na ng teritoryo ng Pilipinas ang mga napaulat na sasakyang pandagat ng China na namataan sa Philippine Rice. Ani Trinidad, bumiyahe lamang ang mga sasakyang ito sa exclusive economic zone ng bansa at sa Philippine Rice. Pero wala naman umano itong nilabag na batas. Una nang iniulat na umalis sa Guangzhou City ang 2 barko noong February 26 at namataan sa hilagang silangang bahagi ng Philippine Rice. Pinalitan ang pangalan ng Benham Rice at ginawang Philippine Rice batay sa Executive Order No. 25 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.